Plano ng asawa na patayin ang mga aparatong bumubuhay sa mayamang misis niyang nakoma, ngunit hindi niya inasahan na maririnig ng nurse ang lahat. Nakakagulat ang naging hakbang nito matapos madiskubre ang plano. May buhay si Armando na kaiinggitan ng marami. Kasal siya kay Teresa, isang mayaman, elegante at iginagalang na babae, at nakatira sila sa isang maluwang na bahay na puno ng ginhawa at karangyaan. Sa kabila nito, isa siyang malamig at tusong lalaki na laging hindi nasisiyahan. Kahit gaano karami ang pribilehyo, lagi niyang dala ang mapait na ekspresyon ng taong naniniwalang karapat-dapat pa siya sa higit pa. Si Teresa naman ay abala sa pagpapanatili ng anyo at ng kanyang walang dungis na reputasyon. Lagi siyang maayos ang bihis, magalang sa lahat, at sinisigurong makita bilang isang kahanga-hangang babae. Ang kanilang pagsasama ay puno ng emosyonal na distansya. Siya ang nagpapanatili ng kaayusan sa bahay at aktibong buhay panlipunan, habang si Armando ay lalong lumalayo, nagtatago ng mga lihim na lumalalim araw-araw. Isang tahimik na hapon, nagtago si Armando sa kanyang opisina upang makipag-usap sa telepono. Maingat niyang isinara ang pinto at binabaan ng boses, naniniwalang walang makaririnig. "Clarice, hindi ko na kayang tiisin ang buhay na ito. Maaring may pera siya, pero hindi ko na kayang makasama siya. Kailangan nating ayusin ito kaagad," sabi niyang mariin. Sa kabilang linya, hindi maitago ng kanyang kalaguyo ang pagkainip. Pilit siyang hinihikayat na kumilos. Huminga ng malalim si Armando at nagpatuloy. "Ako na ang gagawa ng paraan. Kapag nasa atin na ang lahat ng pera niya, aalis tayong magkasama at hindi na ako lilingon pa." Ang tinig niya ay hindi nag-aatubili, kundi ng taong may pasyang buo na. Hindi niya napansin na si Lourdes, ang katulong, ay dumadaan sa pasilyo at narinig ang bigat ng kanyang tono. Hindi niya naintindihan ang malinaw na salita, ngunit ramdam niya ang pagkabalisa ng amo. Nang makita niyang biglang ibinaba ang telepono at mabilis na lumabas ng opisina, naisip ni Lourdes na may mali. Matagal na siyang naninilbihan sa bahay na iyon, at alam niyang hindi ganoon karaniwan si Armando, ngunit hindi niya pa rin alam ang bigat ng panganib na malapit ng mangyari. Ngayon, isang mabilis na paalala. Para maipagpatuloy naming maihatid sa inyo ang mga ganitong nakaka-inspire na kwento ng libre, hinihiling naming mag-iwan kayo ng like at mag-subscribe sa channel. Ikomento ninyo kung saan ninyo pinapanood ang kwentong ito. Maraming salamat at ituloy na natin ang kwento. Kinagabihan, nakahiga na si Teresa sa kama nang mapansin ang cellphone ng asawa niyang nakapatong sa mesa. Naliligo noon si Armando at nanaig ang kanyang kuryosidad. Dinampot niya ang telepono at nakita ang isang notification mula kay Clarice. Maiksi ang mensahe, pero malinaw ang ibig sabihin. Kumabog ang dibdib ni Teresa sa pagkatuklas na may ibang babae sa buhay ng asawa. "Kaya pala lumalayo ka sa akin," bulong niya ng mahina. Naghahalo ang galit at lungkot sa kanyang damdamin, ngunit hindi niya pa rin nahuhulaan ang madilim na plano sa likod ng pagtataksil na iyon. Pagbalik ni Armando sa silid, hinarap siya ni Teresa habang hawak ang cellphone. "Ganito ba, may kalaguyo ka?" tanong niyang puno ng hinanakit. Nagpilit siyang magpaliwanag na hindi naman seryoso, na naguguluhan lang siya, ngunit hindi nagpauto si Teresa. "Hindi ako magpapaloko. Gusto ko ng diborsyo ngayon din," tugon niyang matatag. Ang tono niya ay iba, puno ng desisyong hindi nababawiin. Para kay Armando, parang insulto ang mga salitang iyon. Uminit ang ulo niya at nagsimulang sumigaw, sinasabing wala itong alam na siya ang nagpapanatili ng kanilang pamumuhay. Matapang na gumanti si Teresa, ipinaalala na lahat ng mayroon sila ay mula sa kanyang mana at wala siyang naging ambag kundi ang pagiging palaasa. Lalong tumindi ang pagtatalo, bawat salita mas mabigat kaysa nauna. Sa kusina, naririnig ni Lourdes ang mga sigawan at nag-isip kung dapat siyang makialam, ngunit huli na. Sa kasagsagan ng away, tuluyang nagpadala si Armando sa galit. Habang bumababa si Teresa papunta sa sala, hinawakan niya ito sa braso at sa isang biglaang galaw, itinulak ng malakas. Gumulong pababa ang katawan nito sa hagdan at umalingaw-ngaw ang tunog ng pagkakabagsak sa buong bahay. Mabigat ang katahimikan na sumunod, naputol lamang ng mahihinang daing. Dali-daling tumakbo si Lourdes sa sala at nadatna ng among nakahandusay sa sahig, halos hindi gumagalaw, may bakas ng matinding sakit. "Diyos ko, Ginang Teresa,
Sigaw niyang nanginginig. Lumuhod siya sa tabi ng babae at agad kinuha ang telepono upang tumawag ng ambulansya. Sa sandaling iyon, bumaba si Armando sa hagdan na kunwari balisa. Nadapa siya. Nakita ko, aksidente lang. Sigaw niyang nanginginig ang boses. Pinipilit kumbinsihin si Lourdes at maging ang sarili na iyon ang tanging bersyon. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang mga paramediko. Umiiyak si Lourdes habang ikinukuwento na nahulog sa hagdan si Teresa. Dinagdagan pa ni Armando ang bersyon, iginiit na nawalan ng balanse ang asawa. Napakabilis ng lahat, hindi ko siya nasalo. Paliwanag niya sa mga sumaklolo habang kunwari puno ng pagkabalisa. Ang tono at hitsura niya ay kayang manlinlang ng kahit sino, ngunit hindi maalis ni Lourdes ang pagtataka kung bakit ganoon kalamig ang ekspresyon niya sa gitna ng kaguluhan. Isinakay ng mga paramediko si Teresa sa stretcher at dinala sa ambulansya. Nais sanang sumama ni Lourdes, ngunit maagap si Armando at siya ang nauna. Iginiit na siya ang dapat manatili sa tabi ng asawa. Hinarap niya ang katulong at inutusan itong bantayan ng bahay. Luhaan, tumango lamang si Lourdes. Walang lakas ng loob na tutulan siya. Umalingaw-ngaw ang sirena ng ambulansya at bumasag sa katahimikan ng gabi habang naglaho ito sa kalsada. Nakahandusay si Teresa. Walang malay lumalaban para sa buhay. At walang kaalam-alam na ang sariling asawa ang naging pinakamatinding kalaban sa loob mismo ng kanilang tahanan. Ang inakala niyang simpleng aksidente ang magiging simula ng laban na maglalantad ng madidilim na katotohanan at magdadala sa lahat sa hindi inaasahang kapalaran. Tahimik ang ospital ng umagang iyon nang madali ang ipinasok si Teresa. Pagkatapos ng mga unang pagsusuri, kinumpirma ng mga doktor na siya ay nahulog ng malubha at ngayon ay nasa koma. Itinalaga siya sa pangangalaga ni Nurse Milagros, isang veteranong propesyonal na kilala sa kanyang malasakit at pagiging makatao sa pagtrato sa mga pasyente. Mula sa simula, napansin ni Milagros na hindi magiging madali ang kasong iyon, hindi lamang dahil sa maselang kalagayan ng pasyente, kundi pati na rin sa paraan ng pag-uugali ng asawa nito sa tabi niya. Habang naglalakad sa mga pasilyo, nakasanayan na ni Milagros ang makakita ng mga pamilyang umiiyak, nagdarasal, nagmamakaawa para sa paggaling ng kanilang mahal sa buhay. Sa maraming pagkakataon, kumakapit ang mga tao sa kahit kaunting pag-asa, at maging ang pinakamalalakas ay bumibigay sa harap ng kahinaan ng sitwasyon. Ngunit nang pumasok siya sa kwarto ni Teresa, iba ang nakita niya. Nakaupo si Armando, hawak ang kamay ng asawa, nakatitig sa mga aparatong nagmomonitor ng bawat tibok ng puso. Tila ba siya'y nag-aalala, ngunit may kung anong hindi tugma. Wala siyang luha, hindi siya nagpapakita ng parehong pagkabalisa na lagi nang nakikita ni Milagros sa ibang mga asawa. Sandali ring naantig ang nurse, iniisip na baka iyon lang ang paraan niya ng pagharap sa sakit. Ngunit habang lumilipas ang oras, nagsimulang mapansin ni Milagros ang ilang nakaiirita. Mahinang bumubulong si Armando ng mga katagang gaya ng kailangan mong magising agad o nandito ako sa tabi mo. Ngunit tunog hungkag ang kanyang mga salita para bang inuulit-ulit na lamang upang kumbinsihin ang sinumang nakikinig. Sa pandinig ni Milagros, iyon ay mas kahawig ng isang palabas kaysa totoong damdamin ng malasakit. Bandang hapon, dumating si Lourdes sa ospital upang dalawin ang kanyang amo. Balisa siya. Sariwa pa sa isip ang sandaling natagpuan niyang nakahandusay ito sa sahig ng bahay. Pagpasok sa kwarto, nadatnan niyang nakaupo si Armando sa tabi ng kama. Agad itong tumayo at nagkunwaring nag-aalala. Hindi pa siya nagigising, pero sabi ng mga doktor ginagawa nila ang lahat. Wika nito ng seryoso. Si Lourdes, na halos lumuha, ay humawak sa kamay ni Teresa at bumulong na naroon siya upang alagaan ito anuman ang mangyari. Ngunit habang pinagmamasdan ang kilos ng lalaki, napansin niyang hindi ito nadadala ng parehong lungkot. Madalas itong tumingin sa relo, palaging chine-check ang cellphone at halatang hindi mapakali. Naibulong ni Lourdes sa sarili. Hindi siya nagdurusa gaya ng dapat. Mas iniisip pa niyang mapunta sa ibang lugar kaysa manatili rito. Samantala, sa kabilang panig, walang tigil si Clarice sa pagpapadala ng mensahe kay Armando. Sunod-sunod na lumilitaw ang mga abiso sa screen ng cellphone. Paulit-ulit siyang humihingi ng sagot,
Nanggigipit pinipilit si Armando na tapusin na ang sitwasyon. Sabi mo aayusin mo ang lahat, pero hanggang ngayon wala pa rin, saad sa isa niyang mensahe. Sa isa pa, mas matalim. Kung hindi mo siya aalisin sa daan, wala tayong kinabukasan. Hindi ako maghihintay habang buhay. Humihinga ng malalim si Armando sa bawat mensahe, pilit na hindi pinapansin, ngunit alam niyang hindi niya iyon maiiwasan magpakailanman. Pagsapit ng gabi, hindi na niya kinaya ang pressure. Tumayo siya mula sa upuan at palihim na lumabas ng kwarto upang makipag-usap sa telepono. Naghanap siya ng sulok sa pasilyo, iniisip na wala siyang makakarinig. Clarice, nagkaroon ng problema. Pulong niya na matatag pa rin ang boses. Sa kabilang linya, mariing sumagot ang babae, humihingi ng paliwanag. Doon inamin ni Armando, akala ko hindi na siya makakayanan ng pagkakahulog, pero nabuhay siya. Nasa koma siya ngayon. Hindi ko sinasadya na dala lang ako sa init ng diskusyon. Alam mong hindi ko plinano na itulak siya ng ganoon, basta nangyari na lang. Pero ngayon, nandito na tayo at wala na akong mababalikan. Walang kaunting awa si Clarice. Sa halip, malamig ang kanyang tinig. Isa kang tanga. Kapag nagising siya, ikukwento niya ang lahat at makukulong ka. Hindi kita dadalawin sa bilangguan. Huwag mong isipin na magsasakripisyo ako para sa pagkakamali mo. Kung hindi mo ito aayusin agad, tapos na tayo, mariin niyang sagot. Pilit na inaamo ni Armando ang babae, sinasabing makakahanap siya ng paraan, ngunit pinutol siya nito ng malamig. Ayoko ng mga pangako, gusto ko ng resulta. Kung hindi ka kikilos, wala ka na sa buhay ko. Mabilis ang tibok ng puso ni Armando. Alam niyang wala na siyang matatakbuhan. Sa kabilang dako ng pader, papasok na sana si Milagros upang ibalita na nagpapakita na ng senyales ng paggaling ang pasyente. Ngunit nang marinig ang tinig ni Armando, pinili niyang huminto at makinig. Bawat salitang binibitawan nito ay nagpapalinaw na hindi aksidente ang pagkakahulog. Nang marinig niyang inamin nito na itinulak niya ang asawa sa gitna ng pagtatalo at hindi man lang nagsisisi, nakaramdam siya ng ginaw sa kanyang likod. Nanatili siyang nakatigil, pinipigil ang paghinga upang hindi mahalata. Iniisip niya, Diyos ko, siya ang umamin na siya ang may gawa nito. Hindi siya nag-aalala para sa paggaling niya, iniisip lang niya ang mawawala sa kanya kapag nagising siya. Maliwanag din sa kanyang pandinig ang boses ni Clarice na naglalantad na pareho silang may masamang hangarin at handang gawin ang kahit ano para maagaw ang yaman ni Teresa. Nang matapos ni Armando ang tawag, bumalik siya sa kwarto na waring walang nangyari, ngunit hindi agad pumasok si Milagros. Sumandal siya sa dingding, hawak ang dibdib, sinusubukang pakalmahin ang mabilis na tibok ng puso. Alam niyang may narinig siyang napakabigat, ngunit batid din niyang hindi siya basta-basta makakaakusa ng walang ebidensya. Habang pinipilit niyang bumalik sa sarili, nag-isip siya, kung wala akong gagawin maaaring hindi na magising ang babaeng ito. Kailangan kong maging maingat pero hindi ako pwedeng manahimik. Huminga ng malalim si Milagros, inayos ang kanyang anyo at pumasok sa kwarto na parabang walang narinig. Nakaupo si Armando sa tabi ng kama at agad niyang iniangat ang tingin sa direksyon nito. Halatang nagtataka sa kanyang pagkakaantala. Pinanatili ng nurse ang boses na kalmado at propesyonal nang sabihin niya, kailangan kong magsagawa ng ilang rutinang pagsusuri, Ginoo. Mas mabuti kung maghintay muna kayo sa pasilyo para makapagtrabaho ako ng maayos. Tumingin si Armando sa kanyang walang malay na asawa at tila nag-alinlangan ngunit agad din siyang tumayo. Sige, pero huwag kang magtagal. Gusto kong nandito ako kapag nagising siya. Tugon niya habang lumalabas ng kwarto na may matitibay na hakbang, pilit ipinapakita na nagmamalasakit siya. Ngunit hindi niya namalayang nakahinga ng maluwag ang nurse nang makitang umalis ito. Nang siya'y nag-iisa na, dahan-dahang isinara ni Milagros ang pinto at lumapit sa kama. Mukhang payapa ang mukha ni Teresa, ngunit may kakaibang pagbabago sa paraan ng pagtugon ng kanyang balat sa haplos at sa tila mas matatag niyang paghinga. Hinawakan ni Milagros ang kamay ng pasyente at, sa kanyang pagkagulat, nakaramdam siya ng bahagyang paggalaw sa hintuturo. Bumilis ang tibok ng puso ng nurse. Teresa, ikaw ba ang sumusubok na sumagot sa akin? Bulong niya habang yumuyuko sa pasyente. Ilang segundo ang lumipas na walang nangyari
Ngunit muling gumalaw ang daliri. Patunay na may kamalayan pa rin siya sa isang paraan. Naramdaman ni Milagros ang bigat sa kanyang lalamunan. Ibig sabihin nito ay narinig ni Teresa ang kahit bahagi ng sinabi ng asawa sa pasilyo. Labis na naantig, muling hinawakan ng nurse ang kamay nito nang mas mariin at mahina niyang sinabi, "Kung naririnig mo ako, igalaw mong muli ang daliri mo." Muling nanginig ang daliri sa ikatlong pagkakataon. Hindi na ito maaaring tawaging aksidente. Si Teresa, kahit mahina upang imulat ang kanyang mga mata o magsalita, ay naroon at may kamalayan sa nangyayari sa paligid. Sa tinig na puno ng determinasyon, nangako si Milagros. "Narinig ko ang usapan niya. Alam kong hindi aksidente ang nangyari. Hindi ka nag-iisa, Teresa. Poprotektahan kita at hindi ko hahayaang matuloy ang plano ng iyong asawa. Magtiwala ka sa akin." Ilang segundo pa ang lumipas na hindi na gumalaw ang daliri ng pasyente. Ngunit dama ni Milagros na naunawaan nito ang kanyang mensahe. Samantala, sa labas, naglalakad-lakad si Armando pabalik-balik sa pasilyo. Paulit-ulit na nag-vibrate ang kanyang cellphone sa mga mensahe ni Clarice. Binuksan niya ang screen at binasa ang mga ito sunod-sunod, lahat puno ng pangungutya. "Nangako ka na aayusin mo ito, hanggang ngayon wala pa ring nangyayari," nakasulat sa isa. Kasunod noon ay mas mabagsik pa. "Wala kang ginagawa kundi palusot. Kung hindi ka kikilos ako na ang tatapos nito." At ang pinakatuwiran, "Patayin mo na ang mga aparato niya, iyon lang ang paraan." Mabilis na sumagot si Armando. Pilit pinapakalma ang pagkayamot ng kanyang kalaguyo. "Gagawin ko iyon sa lalong madaling panahon. Magtiwala ka sa akin. Kailangan ko lang ng tamang sandali." Sa loob ng kwarto, itinatala ni Milagros sa kanyang isipan ang bawat reaksyon ng pasyente at napagpasiyahan niyang hindi niya kayang itago ito mag-isa. Pagkatapos ng huwad na pagsusuri, tinawag niya muli si Armando, na bumalik na may parehong malamig na asal. Nagpaalam siya na babalik agad at pagkatalikod, dumiretso sa opisina ng direktor ng ospital. Maingat niyang isinara ang pinto at isinalaysay ng detalyado ang kanyang narinig. "Wala akong pisikal na ebidensya, pero narinig kong umamin siyang itinulak niya ito. Malinaw niyang sinabi na nadala siya ng bugso ng damdamin. At ngayon, pinipilit siyang patayin ang mga aparato. Kung wala tayong gagawin, nasa panganib ang babaeng ito dito mismo sa ospital," mariin niyang pahayag. Si Ernesto, ang direktor na kilala sa pagiging seryoso at sanay sa mga sensitibong sitwasyon, ay napakunot ang noo at sumagot, "Tama ang ginawa mong lumapit sa akin. Mula ngayon, dudublehin natin ang pagbabantay. Gusto kong may palagi ang pagbabantay sa kwartong iyon at anumang kahina-hinalang kilos ay dapat agad iulat." Tumango si Milagros, ngunit dama niyang hindi pa rin iyon sapat. Sa mga sumunod na araw, madalas nang dumalaw si Lourdes kay Teresa. Umuupo siya sa tabi ng amo, nagkukwento tungkol sa bahay, binabalikan ang masasayang alaala at hinahaplos ang braso nito ng may tunay na lambing. "Makakalabas ka rito, alam kong kaya mo," bulong niya habang may luha sa mga mata. Pinagmamasdan ito ni Milagros at napansin ang pagkakaiba ng kanilang tunay na ugnayan kumpara sa lamig ni Armando, na palaging walang pasensya, laging nakatitig sa relo at abala sa mga mensahe, imbes na mag-alala sa kalagayan ng asawa. Bawat pagbisita ni Lourdes ay tila nagbibigay lakas sa paninindigan ni Milagros na protektahan si Teresa. Alam ng nurse na hindi maaaring iwanan ng babaeng ito sa kamay ng asawang naghihintay lamang ng tamang oras para tuluyan siyang alisin sa landas. Si Armando naman ay lalong nalulubog sa kanyang dilema. Hindi tumitigil si Clarice sa panggigipit at bawat mensahe nito'y lalo siyang pinapabagabag. Naglalakad siya sa mga pasilyo habang kinakagat ang kanyang mga kuko, paulit-ulit na iniisip kung paanong tuluyang sumablay ang lahat. "Hindi ko pwedeng mawala si Clarice. Hindi ngayon. Kailangan kong kumilos bago niya ako talikuran," bulong niya sa sarili habang nakatago sa isa sa mga waiting area. Ang ideya ng pagpatay sa mga aparato ay unti-unting tumitibay sa kanyang isip, hindi na bilang malayong posibilidad, kundi bilang isang hindi maiiwasang plano. Nagsimula siyang magplano ng estratehiya. Pinagmamasdan niya ang oras ng pagpasok at paglabas ng nurse sa kwarto. Inaalaala ang schedule ng pagbabago ng shift at kinakalkula
kung kailan siya magkakaroon ng mas malaking kalayaan para kumilos. Sa kaibuturan niya, alam niyang malapit na siyang lumampas sa puntong walang balikan. Ngunit ang takot na mawala ang kanyang kalaguyo at kasabay nito ang pangako ng buhay na puno ng pera at aliw ang nagtutulak sa kanya na isaalang-alang ang bawat detalye. Si Milagros, kahit wala pang tiyak na alam sa mga susunod na hakbang ni Armando, ay dama ang lumalaking tensyon. Ang paraan ng pagbagsak ng kanyang paa, ang pagkuyom niya sa cellphone na may galit at ang pag-iwas sa matagal na usapan sa mga doktor ay malinaw na nagpapakita ng kanyang pagkadesperado. Tahimik na tinutupad ng nurse ang kanyang pangako kay Teresa, paulit-ulit na inuusal sa isip. Hindi siya magtatagumpay. Nandito ako kapag sinubukan niya. Lumipas ang ilang oras mula nang mapansin ni Milagros ang lumalalang pagkabalisa ni Armando. Hindi na niya nakayanan ang presyon mula sa kalaguyo at hindi na iniintindi kung may makarinig. Lumabas siya sa hardin sa gilid ng ospital at tinawagan si Clarice. Matigas ang tinig niya, walang puwang para sa pagdududa. Makinig ka ng mabuti, na pagdesisyunan ko na ang gagawin natin. Kailangan mong pumunta rito sa ospital ngayong araw. Gusto kong gumawa ka ng eksena sa pasukan, sumigaw ka, umiyak, mag-imbento ng dahilan para makuha ang atensyon. Habang abala silang lahat, magkakaroon ako ng oras para pumasok sa silid at patayin ang mga aparatong bumubuhay sa kanya. Ilang segundo bago nakasagot si Clarice at nang magsalita, malamig ang boses niya. Kaya sa wakas nagkakalakas loob ka. Pupunta ako riyan, pero kapag may pumalya, huwag mo akong idamay. Ikaw ang sasalo ng panganib na ito. Pinisil ni Armando ang telepono sa tainga at mariing sinabi, walang magiging mali kapag natapos ang lahat, magiging malaya na tayong dalawa. Hindi niya inakalang nakatago sa likod ng pintuan ng service area malapit sa hardin, narinig ni Milagros ang bawat salita. Bumilis ang tibok ng puso niya at pinagpawisan ang kanyang mga palad. Diyos ko, talagang gagawin niya. Patatahimikin niya ang mga aparato ngayong gabi. Bulong niya sa isip, nilamon ng agarang pangamba. Hindi na siya nag-aksaya ng oras, tumakbo papunta sa opisina ng direktor na si Ernesto. Isinara ang pinto at inilahad ang lahat. Nanginginig ang boses ngunit matatag. Narinig ko siyang muli. Nakipagkasundo siya sa kalaguyo. Nagagawa ito ng eksena sa pasukan ng ospital. At sa oras na iyon siya ay papasok para patayin ang mga aparato ng asawa niya. Wala na tayong oras. Kailangan nating kumilos ngayon. Nanlaki ang mga mata ng direktor, ngunit nanatiling kalmado. Tama ang ginawa mong pagsabi. Hindi natin pwedeng hayaang mailagay sa panganib ng taong iyon ang buhay ng pasyente. Tatawag ako agad ng pulis ng palihim. Dinampot niya ang telepono at direktang nakipag-ugnayan sa presinto. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang 2 pulis na nakasibilyan at tumanggap ng detalyadong tagubilin. Kayo'y magpoposisyon sa mga estratehikong lugar. Kailangan nating iwasan ang lantad na komprontasyon na pwedeng makapinsala sa ibang pasyente, paliwanag ni Ernesto. Sumang-ayon si Milagros sa plano, ngunit patuloy na bumigat ang kaba sa dibdib niya. Samantala, naroon din si Lourdes sa ospital, muling dumalaw kay Teresa. Napansin niya ang kakaibang galaw ng mga guwardya, doktor, at pati na rin ng administrasyon. Ano ang nangyayari rito? Bakit parang lahat balisa? Bulong niya sa sarili, walang nakuhang sagot. Kahit nagdududa, pinili niyang manatili sa tabi ng amo. Hinahaplos ang kamay nito at pabulong na nagbibigay ng lakas ng loob. Magigising ka agad, alam kong kaya mo. Naniniwala ako roon. Pagsapit ng gabi, dumating din si Clarice. Nakaayos ang bihis ngunit agad nagpakita ng kunwaring pagkadesperado. Lumapit siya sa pasukan ng ospital at nagsimulang sumigaw. Gusto ko ng impormasyon. May itinatago kayo sa akin. Gusto ko ng sagot ngayon din. Sigaw niya, umaagaw ng pansin ng lahat ng naroroon. Nagmadaling lumapit ang mga empleyado upang siya'y pakalmahin. Nag-usyoso ang mga pasyente sa gulo at pati mga gwardya ay nagtangkang mamagitan. Pinapakiusapan siyang hinaan ng boses. Walang nakaunawa kung ano ang ibig niyang sabihin. Lalong pinatindi ni Clarice ang sigaw, umiyak ng todo at magulo. Nabuo ang kaguluhan ng perpektong pagkakataon para kay Armando. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Mabilis siyang naglakad sa mga pasilyo, pumasok sa silid ni Teresa at isinara ang pinto. Lumapit siya sa kama, hinawakan ng kamay ng asawa at nagsalita ng mahina,
ngunit walang bahid ng pagsisisi. Palagi kang naging sagabal sa akin. Sa wakas, patatahimikin mo na ako. Kapag wala ka na, makukuha na namin ni Clarice ang lahat ng gusto namin. Pagkatapos ay tinitigan niya ang mga aparato, huminga ng malalim at isa-isang pinatay ang mga ito na parabang matagal na niyang hinihintay ang sandaling iyon. Sa labas, patakbong paparating si Milagros kasama ang mga pulis. Hindi na iwasan ang pagkaantala dahil pati ilang gwardya ay nahatak ng kaguluhan sa pasukan. Pagdating nila sa pintuan ng silid, narinig nila ang paghinto ng mga alarma at agad pumasok. Ang sumalubong sa kanila ay tanawin ng pagkabigla. Patay ang mga aparato at nakahawak pa rin si Armando sa kamay ng asawa na parang walang nangyari. Bumagsak ang dibdib ni Milagros. Hindi maaari, bulong niya habang mabilis na lumapit kay Teresa upang suriin ang mga vital signs. Dumapo ang desperasyon sa lahat ng nasa loob. Nilapitan si Armando ng mga pulis at agad siyang dinakip ng mahigpit. Hindi siya lumaban, tinitigan lamang si Milagros ng malamig at bumulong. Huli na kayo, ginawa ko na ang dapat kong gawin. Nanginginig ang nurse, hindi makapaniwala sa nasaksihan. Desperado niyang hinanap ang kahit anong palatandaan ng buhay sa mga natitirang kagamitan. Nababalot ng matinding pagkabigla ang silid, nagkatinginan ang mga pulis. Dumating si Ernesto na hinihingal at pumasok din si Lourdes na tinakpan ang bibig ng mga kamay. Puro pangingilabot sa nakita niyang si Teresa ay wala nang nakakabit na aparato. Naluha si Milagros ngunit pilit na hindi pinapayagan ng sarili na maniwala sa pinakamasama. Nangako akong poprotektahan kita, bulong niya sa isip, nag-aalab sa halong galit at takot. Samantala na natiling tahimik si Armando, walang bahid ng pagsisisi. Parabang tinuldukan na niya ang isang kapalarang siya mismo ang nagpasya. Agad na kumilos ang mga pulis. Dalawa sa kanila ang sumugod kay Armando. Mariing pinigilan siya at nilagyan ng posas sa mga kamay bago pa man siya makapag-react. Nagpumiglas siya, pilit na kumakawala. Ngunit ang lakas ng mga ahente ang nagpanatili sa kanya na nakadikit sa dingding. Hindi ninyo naiintindihan, hindi ako kriminal, nadala lang ako ng galit. Hindi ko nararapat na tratuhin ng ganito. Sigaw niya puno ng galit at pagkataranta ang tinig. Samantala, sa lobby ng ospital, si Clarice na patuloy pang gumagawa ng eksena upang ilihis ang pansin ng mga tauhan, ay napalibutan din ng iba pang pulis. Sinubukan ng kalaguyo na tumakas, ngunit mabilis din siyang nahuli at nilagyan ng posas. Bitawan ninyo ako, wala kayong ebidensya laban sa akin. Wala akong ginawang masama, sigaw niya sa galit na umagaw ng atensyon ng lahat sa reception. Sa loob ng kwarto, mabilis na lumapit si Milagros sa kama ni Teresa habang kumakabog ang dibdib. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang ikinokonekta muli ang mga aparatong natanggal, ngunit agad niyang napansin ng isang bagay na nagbigay sa kanya ng gulat. Sa kabila ng pagkakadiskonekta, nanatiling matibay ang mga vital signs ni Teresa. Malalim ang paghinga ni Milagros, ramdam ang matinding ginhawa at malakas na sinabi, buhay siya, hindi siya umaasa ng buo sa mga aparatong ito. Sinabi na ng doktor na siya'y nagpapakita ng pagbuti. Hinaplos niya ang braso ng pasyente at marahang nagpatuloy. Nakayanan mong lumaban, Teresa, hindi ka tatalunin ng ginawa niya. Sa sandaling iyon, ikinagulat ng lahat nang unti-unting idilat ni Teresa ang kanyang mga mata. Malabo pa ang kanyang paningin, ngunit naitutuon niya ang tingin kay Armando, na patuloy pang sumisigaw laban sa mga pulis. Kahit mahina, bakas sa kanyang mukha ang pagkasuklam. Mabagal na gumalaw ang kanyang mga labi, bumuo ng mga salitang halos walang tinig, ngunit malinaw na naintindihan ni Armando. Narinig ko ang lahat. Mahina niyang ibinulong, ipinahihiwatig na alam niya ang plano. Napatigil si Armando saglit, nanlaki ang mga mata sa revelasyong iyon, bago siya hinila ng mga ahente palabas ng kwarto. Nagpupumiglas pa rin siya sa pagkadismaya. Hindi ako halimaw, hindi ko plinano ito, basta nangyari lang. Nagkakamali kayo. Nadala lang ako sa init ng pagtatalo, hindi ko nararapat na makulong dahil dito. Patuloy niyang sigaw. Hinila siya ng mga pulis sa pasilyo habang pinapanood ng mga doktor, pasyente at tauhan ng eksena. Gulat na gulat. May ilan na umiling sa pagkadismaya at ang iba na may pabulong na nagsabi,
na sa wakas lumabas na ang katotohanan. Si Clarice, sa kabilang panig, ay dinadala rin habang sumisigaw ng pagtutol, iginiit na hindi siya tatanggap ng pagkakakulong at wala siyang kinalaman. Ngunit ang mga mensahe sa cellphone at ang mga testimonya ay malinaw na nagdidiin sa kanya ng walang kaligtasan. Pagbalik sa kwarto, yumuko si Milagros kay Teresa at puno ng emosyon, hinawakan niya ang kamay nito. "Ligtas ka na ngayon. Nangangako akong magiging maayos ang lahat." Aniya na may ngiting nagpakita ng matinding ginhawa. Ang mga luhang dumaloy sa kanyang pisngi ay patunay ng bigat ng tensyon na kanyang dinadala hanggang sa sandaling iyon. Si Teresa, kahit nanghihina pa, ay muling nakapagsalita ng mahina at bumulong. "Salamat." Matatag na tugon ni Milagros. "Hindi mo kailangang magpasalamat. Tungkulin ko ito. Pero tandaan mong mananatili ako sa tabi mo hanggang tuluyan kang gumaling." Makalipas ang ilang minuto, pumasok si Lourdes sa kwarto, namumungay ang mga mata. Nang makita niyang gising na ang amo, napaiyak siya at mabilis na lumapit upang maingat na yakapin ito. "Alam kong malakas kayo. Dahil sa Diyos at kay Nars Milagros, walang nangyaring mas masahol niya habang nanginginig ang tinig." Humarap siya kay Milagros at nagdagdag, "Hindi ko alam kung paano pasasalamatan ang ginawa mo. Kung hindi dahil sa iyong tapang, baka natapos na niya ang buhay ng amo ko at walang makakaalam ng katotohanan." Ngumiti si Milagros, nangingilid pa rin ang luha at sinagot, "Ginawa ko lang ang tama, pero aaminin kong natakot ako. Ang mahalaga ngayon ay ligtas na siya." Mabilis na kumalat ang balita sa buong ospital. Ang mga pasyente sa pasilyo ay pabulong na nagkukwentuhan. Sinasabing nakita nila ang asawa ng mayamang babae na inaresto matapos subukang patayin ang kanyang asawa sa pamamagitan ng pagdiskonekta ng mga aparato. Ang mga doktor at nurse ay humanga rin sa ginawa ni Milagros. Tamang-tama ang ginawa niya. Kung hindi dahil sa kanya, baka masama ang nangyari, ani ng isang doktor. Dagdag pa ng isa, "Bihira kang makakita ng taong handang magsapanganib para protektahan ang pasyente, pero hindi siya nag-atubili ni isang saglit." Kumalat ang mga komento na parang apoy. Sa reception, pinag-uusapan ng mga pasyente at pamilya ang tapang ng nurse at ang pagkukunwari ni Armando, na sa loob ng maraming araw ay nagpanggap na nag-aalala, ngunit sa katunayan ay naghihintay lamang ng kamatayan ng kanyang asawa. May ilan na nagsabing natatandaan nila ang malamig na hitsura niya habang nakaupo sa tabi ng kama, mas abala sa cellphone kaysa sa asawa. May iba pang nagsabing hindi sila kailanman naniwala sa kanyang pagpapanggap. Sa loob ng ospital, lalong lumaki ang pagtingin kay Milagros sa bawat minuto. Palihim siyang binabati ng mga tauhan sa pasilyo. Ngumingiti ang mga pasyente bilang tanda ng paggalang, at maging ang mga gwardya ay nagsasabing humanga sila sa kanyang ginawa. Si Lourdes sa kabilang banda ay hindi lumalayo sa amo. Paulit-ulit na nagbibigay ng mga salita ng pagmamahal at pasasalamat, habang si Teresa, bagamat mahina pa, ay nakangiti ng bahagya, tanda ng kaginhawaan. Ang iskandalong iyon ng gabi ang naging pangunahing usapan ng lahat doon. May ilan na nagsabi na tiyak na matagal na makukulong si Armando, at ang iba na may kumbinsidong si Clarice ay mananagot din sa kanyang pakikipagsabwatan. Ngunit higit sa lahat, ang pangkalahatang pakiramdam ay nanaig ang katotohanan, at ang tapang ng isang nurse ang tuluyang nagbago sa kapalaran ng kwentong iyon. 3 araw matapos ang iskandalo sa ospital, sa wakas ay nakalabas na si Teresa. Mabagal pa rin ang kanyang mga hakbang, ngunit matatag at puno ng kumpiyansa ang kanyang anyo. Nasa tabi niya si Milagros na siyang naghatid sa kanya hanggang sa labasan. Habang naglalakad, nag-uusap ang dalawa na parabang matagal na silang magkakilala. Hinawakan ni Teresa ang kamay ng nurse at tapat na nagsabi, "Hindi mo alam kung gaano ako nagpapasalamat. Buhay pa ako dahil hindi mo ako pinabayaan. Gusto kong malaman mo na hindi ko sasayangin ang pangalawang pagkakataon na ibinigay sa akin ng buhay." Ngumiti si Milagros na puno ng emosyon at sumagot, "Ginawa ko lang ang tama, pero ang marinig ito mula sa iyo ay lalo akong pinatatag. Ang mahalaga ngayon ay magpatuloy ng hindi na lumilingon sa nakaraan." Habang magkasamang naglalakad, mas magaan kaysa dati ang dating ni Teresa. "Ilang araw akong walang malay, nasa pagitan ng buhay at kamatayan, at nagkaroon ako ng oras para magnilay.
Ayokong mabuhay na puno ng puot dahil niloko ako. Gusto kong mamuhay ng malaya, nang walang kinikimkim na galit. Hindi ko hahayaang ang kanyang kalupitan ang magtakda kung ano ang magiging kinabukasan ko, mariin niyang pahayag na may kapanatagan. Sumang-ayon si Milagros, pinagtitibay na ang pinakamalaking tagumpay ay ang makita si Teresa na nakataas ang ulo matapos ang lahat ng pinagdaanan niya. Sa kabilang panig ng lungsod, lubos na magkaiba ang sitwasyon. Sa bilangguan, hindi mapigilan ni Armando ang kanyang galit. Naglalakad siya pabalik-balik sa loob ng selda, sumisigaw sa mga pulis at pilit na dinadahilan ang kanyang mga ginawa. Bongga lang iyon ng bugso ng damdamin, hindi ko planong pumatay ng sinuman. Tinutrato niyo ako na parang kriminal, pero hindi ako ganoon. Paulit-ulit niyang sinasabi, ngunit walang pumapansin. Si Clarice, nasa kabilang bahagi ng kulungan, ay galit na galit din. Kasalanan mo ang lahat ng ito kung ginawa mo lang ng tama mula sa simula, hindi ako mapupunta rito. Paninisi niya, pilit iniiwasan ang pananagutan. Ang relasyon nilang dati tila matatag na alyansa ay nauwi na ngayon sa palitan ng sisi at sama ng loob. Dumating ang isang abogado sa selda ni Armando, dala ang ilang dokumento. Umupo ito sa harap niya at mahinahong ipinaliwanag na oras na upang formal na isagawa ang diborsyo. Walang pag-aatubili itong pinirmahan ni Armando, naniniwalang may karapatan pa rin siya sa mana. Kahit papaano, may makukuha pa rin ako mula sa kwentong ito. Walang makakaagaw sa akin ng nararapat sa batas. Sabi niya na may mapait ng ngiti. Ngunit tinitigan siya ng abogado at mariing ipinaliwanag, nagkakamali ka. Dahil sa bigat ng krimeng ginawa mo, automatikong napawalang bisa ang hatian ng mga ari-arian. Wala kang matatanggap kahit ano. Namutla ang mukha ni Armando at sa ilang segundo'y nauwi ito sa matinding galit. Inihagis niya ang mga papel sa sahig at sumigaw. Hindi ito makatarungan, hindi ko pwedeng mawala ang lahat. Hindi pwedeng pati ito ay alisin sa akin ng buhay. Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa malamig na pader ng kulungan. Malinaw na nagbabadya ng kanyang ganap na pagkatalo. Si Clarice naman ay hindi nakahanap ng kahit anong paraan upang makatakas. Malinaw ang mga ebidensya laban sa kanya at ang paratang na pakikipagsabuatan ay tuluyang nagtakda ng kanyang kapalaran. Ang dati niyang inaasam na buhay ng kayamanan, kasama si Armando, ay tuluyang nagbago tungo sa bangungot ng rehas at mga kaso. Salamat sa pagtutok hanggang dulo. Sa mundong maraming sakit ang nananatiling tahimik, pinili mong makinig hanggang matapos. Kung gumalaw sa iyo ang kwentong ito, mag-iwan ka ng iyong pagsuporta. Malaking tulong ito para maipagpatuloy naming magdala ng mga totoong salaysay na karapat-dapat ikwento. Isulat sa komento kung saan ka nanonood. At kung maaari, ibahagi ito. Maaring maliit lang na bagay, pero ang pagpapalaganap ng isang kwento ng pagbangon ay pagpapalaganap din ng pag-asa. Plano ng asawa na patayin ang mga aparatong bumubuhay sa mayamang misis niyang